Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, December 18 na po, 2025, nananatili pa rin po ang banta ng low pressure area or sama ng panahon na mabubuo sa pagitan po ng December 17 hanggang December 23 at sa December 24 hanggang sa December 30. So may chance na magkaroon po ng bagyo ngayong nalalapit na Pasko at pagkatapos po. Pero lahat naman ng nakikita natin banta ng sama ng panahon o LPA na mabubuo ay nasa low chance na category na maging tropical depression. So aalamin natin yung mga detalye. Kasama rin po ang iba't ibang weather system ngayon na nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para po sa amin. So dito po muna natin sisimulan mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakilala, si Kuya Francis po ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat po sa laging pagme-mention sa akin at sa pagko-comment po ninyo. So samahan nyo muna ako ngayong araw po ng Huwebes. Unahin natin yung inilabas po ng Pag-asa na Tropical Cyclone Threat Potential. Dito po kasi nakikita natin yung banta ng posibleng bagyong mabubuo bago ang Pasko. So meron tayo ditong tinatawag na week 1. Ito po, tignan nyo mabuti. Pagitan po ng December 17 hanggang December 23, meron tayong nakikitang banta ng sama ng panahon o LPA na dito po ang direksyon niya sa may bandang Eastern Visayas at sa may Eastern Mindanao. Diyan siya sa medyo baba at nakita naman natin consistent po ito sa pagiging low chance na category na maging tropical depression. Hindi natin inaalis yung mga posibilidad dahil nga po ang LPA nito o sama ng panahon nito kahit low chance, kapag sinasabayan naman po ng iba't ibang weather system na de-develop, ganun po kasi ang senaryo. So ito naman, ipapakita ko sa inyo, nakalagay po dito sa week 2 natin, December 24 hanggang sa December 30. So ito palapit na rin sa 2026. So ito yung inaasahan natin na banta ng magiging huling bagyo bago po matapos ang taon ng 2025. Kung makikita nyo sa ating chart, so dalawa yan na ating minomonitor na banta ng sama ng panahon, pero parehas naman nasa low chance na category na maging tropical depression or mahinang bagyo. Pero kahit nakikita natin yan na low chance category na maging bagyo, kinakailangan pa rin nating maghanda at maging alerto. Lagi ko sinasabi, nagbabago ang forecast araw-araw, day by day. Kada oras po nagbabago yan. Lalo ho ngayon, may iba't ibang weather system na nakaka-epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung titignan nyo naman at sa mga nagtatanong kung yan po bang banta ng sama ng panahon kapag naging bagyo ay magiging malakas, sa ngayon po ay mababa ang tsansa na kung sakaling maging bagyo, mabuong bagyo, tatawagin bagyong Yasmin, alam na po natin yan. Ito maliit yung tsansa na maging typhoon o super typhoon category. Pero sa pagiging tropical depression, nakikita yung kanyang pagiging consistent. Same scenario doon sa dalawang bagyong mahina na nauna, ang Berbena at eto pong Wilma. Pero lagi ko sinasabi, kapag mahinang bagyo kasi, more on wala masyadong lakas ng hangin. At more on mga pag-uulan lamang ang kanyang naidudulot. Yung tropical depression. Pero kapag sa direktang lugar naman yan tumama, for example, eto nga po kung makikita ninyo, Eastern Visayas at Eastern Mindanao naman ang tinatarget po ng sama ng panahon na ito, may mga tsansa na kapag nagkaroon tayo ng landfall scenario sa mga area na yan, ay magkaroon po ng malawakang mga pag-uulan. So kinakailangan yung mga lugar po na babanggitin ko sa ating update ay maging alerto at maging handa sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakaling magkaroon po ng mga pag-ulan, lalo na po bago ang Pasko o bago po magpasko. So balikan natin yan. Dito po muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition. Pero ipakita ko muna sa inyo yung ating mapa para din makita natin yung lagay at kondisyon ng ating panahon. Kung makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, ito po tignan natin mabuti. So kung makikita nyo, wala naman tayong anumang bagyo ngayong araw po ng Huwebes na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po, kahit i-zoom out natin yan, wala tayong sama ng panahon or bagyong minomonitor ngayon. Pero may nakakaranas pa rin ng mga pag-uulan. At i-explain ko sa inyo mabuti na hindi lang kasi dahil sa bagyo kung bakit nakakaranas po ng mga pag-uulan ang malaking bahagi po ng ating bansa.
Napapansin nyo ba yung mga umiikot na hangin na yan? Yung high pressure ng hangin dyan sa may bandang Hilaga at sa may silangang bahagi po ng Visayas. Yan yung mga weather system na nagpapaulan ngayon. Ngayong araw po ng Huwebes. So eto, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, may mga pagbabago kung ikukumpara kahapon. So eto, sa area po ng Caraga, kasama po ang Davao Region, ang Sacsayhuaman, Zamboanga Peninsula, kasama po ang Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Yung mga lugar ho na yan patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po sa ITCC, ang ITCC o yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone o yung salubangan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere, madalas po sa Mindanao area yung kanyang mga lugar po na naaapektuhan. So ang ITCC, banta rin yan sa nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. So yung mga lugar na binanggit ko, uulitin ko, dyan sa may Caraga, Davao Region, Sacsayhuaman, Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi ay mag-ingat po sa posibleng impact ng ITCC, which is eto nga po mga pagbabaha sa mga mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So eto, no, nakikita nyo naman dito sa may bandang Luzon, sa may North Luzon at bilang medyo taas po ng Eastern Visayas, kung makikita nyo na wala na yung epekto po ng shear line. Kaya wala na siya sa update natin ngayon. Sa area po ng Bicol Region, dito, tignan naman natin. No? Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar, kasama po ang Samar at Leyte, ay patuloy pong makakaranas din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil naman po yan sa easterlies. Kung mapapansin nyo, ang easterlies ngayon ay more on mas nade-develop or mas lumalakas yung hangin na meron. Ano ba ang easterlies? Sa mga hindi po nakakaalam, ang easterlies o ang mainit or maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So ito po yung hangin na yan. Yan yung hangin ngayon na tinatawag natin na easterlies. Kung mapapansin nyo, sa mga direktang lugar na apektado ng easterlies, maalinsangan at mainit po ang panahon. Kahit walang araw o makulimlim, medyo mainit yung panahon ng ating nararanasan dahil sa epekto ng easterlies. Yung hangin po nun ang nakikita natin na nagiging epekto din ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Visayas. So bukod po dyan, sa Cagayan Valley naman po, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, Aurora at sa may Quezon, patuloy po makakaranas yung mga lugar na binanggit ko na yan ng cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan po ngayon ay mas lumalakas ang ihip niya dahil po sa high pressure ng hangin na nanggagaling din sa may bandang Hilaga. So ang tendency ngayon, medyo humina ang shear line, pero inaasahan sa mga susunod na update natin, sa mga susunod na mga araw, ay muli pong babalik ang epekto ng shear line. So bakit nga ba nagkakaroon at pabalik-balik po ang shear line? Ang shear line po kasi ay nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung malamig na hangin, yan po yung tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Ang maalinsangan at mainit naman, ito pong easterly. So maging alerto po tayo. Sa bahagi naman po ng Metro Manila, Ilocos Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at the rest po ng Central Luzon, patuloy din maapektuhan ng northeast monsoon or hanging amihan. Imbis na shear line ang nakakaapekto dyan sa Metro Manila, Ilocos Region, napalitan po yan ng northeast monsoon. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang weather system lamang natin ay isa, which is ito nga pong amihan o northeast monsoon, mas may experience natin yung malamig na hangin. Pero dahil iba't ibang weather system ang sumasabay sa amihan, tulad yan, meron tayong shear line no nakaraan, meron naman tayong easterlies ngayon, nababawasan yung epekto ng malamig na hangin na idudulot sana nito nga pong amihan o northeast monsoon. So maging alerto po tayo. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, lalo na po dyan sa may Visayas area, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman po sa easterlies. Sabi ko sa inyo, dalawang weather system ngayon ang nagpapalakasan sa ating bansa. Ito pong amihan at itong easterlies. Magkalaban yan. Pero ang nakikita naman natin dito, more ang mas malamig na hangin
or mas mataas yung epekto po ng amihan kung ikukumpara natin dito sa easterlies. Ang easterlies kasi anytime pwede ito ulit mawala, pero kapag nawala naman ng easterlies, muli naman babalik po. Ito pong Sherilyn. So ito lagi kong sasabihin sa inyo, wala tayong bagyo talaga. As in, magiging clear ang ating bansa ngayon sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. So clear tayo sa bagyo at low pressure area, pero may mga pagbabago pa rin tayo kino-consider dyan. Tulad nito mga kaibigan, kahit walang bagyo, nakakaranas ng mga pag-uulan. Sinasabi ko nga sa inyo, lagi kayong mag-antabay sa ating update para lagi ko po kayo naabisuhan. Dito po, kinokompleto talaga natin at dinidetalya natin ng maayos. So ngayon po mga kaibigan, balikan natin yan yung iba't ibang weather system na nakaka-epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito muna tayo sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kanina sinabi ko na ang LPA na mabubuo po sa pagitan po ng December 17 hanggang sa December 23 ay manggagaling po dito sa Eastern Mindanao at sa may Eastern Visayas. So hindi nito masyadong mahagip ang Luzon, bagkos pwede siyang pumasok dito sa landmass po ng Eastern Visayas at tatawid po sa kalurang bahagi, no? At pag sinabi natin na ito ay tatawid dito, ibig sabihin magkakaroon ng iba't ibang landfall scenario. Ang banta ng magiging bagyo ngayong pong 2000 and ngayong December, no, o huling bagyo ngayong pong 2025. Eto pa, yung isang nakikita natin na sama ng panahon, manggagaling naman dito sa area po sa kalurong bahagi po ng Palawan. Pero as of now, kung makikita nyo, wala pang nade-develop na sirkulasyon ng hangin o yung tinatawag natin na cloud cluster kasi masyado pang mahaba yung forecast no, December 24 hanggang sa December 30, diyan po may mabubuo. At sa pagitan pa rin ng December 24 hanggang sa December 30, mananatili dito sa may bandang Eastern Visayas or Eastern Mindanao ang banta po ng sama ng panahon o low pressure area na ating minomonitor. Pero take note, lagi po yung nasa low chance category na maging isang ganap na bagyo. So ito ang magiging senaryo natin sa ngayon. Dahil wala tayong bagyo at pag may nabuo na huling bagyo ngayong 2025, eto, tatawagin itong bagyong Yasmin. Sabi nung iba, naku Kuya Francis, nakakatakot yung pangalan niya. Mukhang tama siya lagi, no? Yasmin daw ang pangalan ng bagyo. So eto malinaw na explanation. Wala pong kinalaman ang pangalan ng bagyo kung ito ay magiging malakas or magiging mahina. Pangalan lamang yon at nakita nyo naman nung mga nakaraang bagyo, yung Berbena at Wilma, parehas pangalan ng babae yan, pero mahina. So wala tayong pagkakaiba, wala tayong masyadong makikitang pagkakaiba sa magiging bagyo ngayong huling 2025 o huling bagyo o huling araw po ng 2025. So mga kaibigan, lagi ko sinasabi, kahit manggaling po sa may bandang Eastern Visayas o Eastern Mindanao, ang bantaan ng huling bagyo ngayong 2025, may tsansa pa rin na mahagip o malapitan nito ang ilang bahagi po ng Luzon, lalo na po ang Central Luzon. Dahil nagkakaroon ng trap or extension ng hangin ang bawat sama ng panahon or bagyo na bubuo. Pero lagi ko sinasabi, maliit man yung tsansa na maging tropical depression itong LPA na papasok, lalo na po bago matapos ang buwan po ng December o bagong magpasko o pagkatapos po ng Pasko, may mga pagbabago pa rin tayong kino-consider dyan. Pwede yung malusaw kapag naglandfall na sa ating landmass dyan sa Eastern Visayas. Pwede hong mangyari yung pangalawang senaryo, maglandfall siya at bumalik po sa pagiging low pressure area na category. Dahil wala namang ibang pressure ng hangin at wala namang ibang nagbibigay ng lakas dyan sa sama ng panahon na mabubuo po sa mga susunod po na linggo, ay possible na malusaw yan, kagaya po ng nangyari sa bagyong Wilma. So eto, iisa-isahin ko sa inyo, no? Ngayon po, kahit wala tayong bagyong minomonitor, wala tayong LPA, kailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Alam nyo po, ang inyong Kuya Francis talagang gumigising na maaga kasi yung mga papasok sa trabaho, yung mga papasok sa opisina, yung mga senior natin, yung mga elders natin, lagi po nakikinig sa atin yan. Madaling araw po, lagi binubuksan yung kanilang cellphone, TV nila at nakikinig po sa ating update. At ginagawa na nga po nilang radyo yung pagbibigay ko ng balita. Kasi hindi lang naman tayo dire-diretsa, puro pagbibigay ng update. Kasi natatakot yung mga kababayan natin. Sinasabi ko, in-explain ko mabuti
na hindi naman ito magiging malakas. So relax lang tayo. May tsansa pa rin na ngayong nalalapit na Pasko, ilang araw na lang, naku po. Malapit na, magkapasko na, may nangangaroling na nga po. May tsansa pa rin na maging maganda ang panahon. Hindi pa rin natin yan inaalis. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, unang paalala ko, kailangan nyo mag-antabay. And please, kung kaya natin i-share sa mga kakilala natin yung update, mas maganda ho. Malaking bagay ho yun para sa ating lahat. Yung pangalawang paalala ko, eto po, no? Alam nyo, nakakaranas tayo ng mga pag-uulan ngayon, tapos yung ibang mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila, binabaha. Ang sinasabi nila, bakit daw mahinang ulan lang, may mga pagbabaha na agad na nararanasan. Alam nyo, dahil po yan sa mga basura. Isang dahilan kasi yan, nakabara sa kanal. Pero kung lilinisin natin yung kanal at isisegregate natin yung plastic sa mga nabubulok at hindi nabubulok, ang mangyayari po nito, may iwasan yung maraming tambak na basura. O itatapon natin sa tama, mga kaibigan. Pero kung uugaliin pa rin natin, lalaging may basura sa paligid, hindi natin nililinis. Kasi yung ibang sinasabi, katwiran, Kuya Francis, ang kasabihan nga, di ba? Tapat ko, linis ko, yun lang. So dapat po, tignan din natin, no? Mamaya yung katabi natin, wala namang nakatira. 'Di ba? Walang magwawalis, tulungan na natin. Alam niyo yung mga basura, pag yan nabawasan, kahit 50% lamang, lalo na po sa Luzon, diyan sa Metro Manila, may iwasan po ang mga biglaang pagbabaha. May mga pagbabaha pa rin, hindi may iwasan yan, pero mabilis pong huhupa. Clear po tayo dyan. Yung pangatlong paalala ko, ito po lagi kong sinasabi po sa inyo at sa ating mga subscribers, sa ating mga listener, na kinakailangan po natin i-safety ang mga importanteng gamit. Ayaw naman natin na kung kailan may malakas na mga pag-uulan kahit walang bagyo, nangyayari yan, ha? Hindi imposible yan, nangyayari yan. So mas maganda na yung nakakapaghanda tayo kaysa magugulat na lamang po tayo. So ano ba yung mga dahilan para magkaroon ng mga pag-ulan? Meron tayo ngayong ITCC. Ang ITCC minsan kapag lumalakas yan parang bagyo din. Ang Northeast Monsoon at ang Easterlies. Pero sa tatlong yan, more on mas maraming mga pag-uulan ng maidudulot po ng ITCC. Pero bandang Mindanao area naman yan o dyan sa may Davao region. So maging alerto na lamang po, no, yung mga lugar dyan. So ito pa isang paalala ko. Ito, kinakailangan natin mag-imbak ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. So yung iba nakakuha na ng 13-month pay, no, sana all po, no. At yung iba naman may mga bonus. So ibili natin ng pagkain yan, i-stock na natin, no. Kahit wala tayong bagyong nakikita sa ngayon, pero bago magpasko o pagkatapos ng bagyo, possible ang malawakang mga pag-uulan dahil sa LPA na ating nakikita sa forecast. So kinakailangan maging alerto at maging handa tayo at lagi tayo nakaimbak or may nakaimbak na sapat na pagkain. Etong huling paalala ko, lagi ko sinasabi, sobrang importante. Sa lahat ng mga sinabi ko, ito yung sobrang napaka-importante na dapat po ninyong mapakinggan or makita, mga kaibigan, sa ating buhay. Ito po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus at yung ating panalangin. Alam nyo, ipanalangin natin sa Panginoon na wala pong maging bagyo ngayong Pasko, no? Ngayong December 25, dahil sa kabila ng mga napakaraming lindol nitong mga nakaraang mga buwan, mga typhoon, malalakas na bagyo nitong mga nakaraang buwan, etong Pasko ang magbibigay sa atin ng inspiration or positive na bagay para magpatuloy sa mga nagdaang mga problema nitong ngayong 2025. At sa nalalapit na 2026, magsimula tayo ng meron pong kasamang Diyos sa ating buhay. So sinasabi ko, lagi tayong manalangin na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Maliit or malaking bagay man, ipagpasalamat natin yan dahil lahat ng meron tayo ngayon, hiram lamang, tagapamahala lamang tayo, dapat malaman po natin yan. So lagi ko sinasabi, mga kaibigan ko, na ang mga bagyo minsan, yan yung pagre-remind sa atin ng Panginoon para tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi marami nagsasabi na lagi pong tinatanong sa akin, Kuya Francis, ang Diyos ba hindi ba nakikita ang sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na po dyan sa may Eastern Visayas na dinaanan ng mga malalakas na bagyo at halos yung mga dumarating na bagyo dyan dumadaan. Alam niyo po, ang Panginoon po is napakabuti po niya. Hindi niya naman hahayaan na tayo subukin hindi natin makakaya. Lahat ng mga pagsubok na ating natatanggap sa ating buhay ay mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon na alam niyang makakaya natin. Kinakailangan lamang natin na magtiwala sa Kanya, lumapit sa Kanya, at manalangin po sa Kanya.
at lahat po ng ating mga problema at pangangailangan ay kanya pong ibibigay. Yung mga problema mawawala, yung mga pangangailangan ibibigay po sa atin yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung may mga banta po ng bagyong paparating, ang kinakailangan natin prayer. After po ng prayer, kinakailangan natin kilusan. Lalo na ngayon, pinapaalalahanan ko ha, nakikita sa forecast, Eastern Mindanao, Eastern Visayas, yan yung mga direktang lugar na madadaanan po nito nga pong nalalapit na sama ng panahon o low pressure area. Pero lagi ko sinasabi, nakamonitor tayo ngayon kung yan ba ay magiging medium chance. So may mga chance pa rin yan ay maging medium chance pero hindi po ganoon kataas ang tsansa dahil wala naman tayong consistent na weather system na hindi nawawala. Ang easterlies pawala-wala, ang ITCC pawala-wala, ang shearline nawawala din yan, every other day siya nagkakaroon ng mga pag-ulan. Yung makikita nyo, yung shearline kasi ito, yung kulay asul na merong konting pula, yan yung tinatawag natin na shearline. Na siya namang nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Luzon, dyan sa may Metro Manila. Pero nawawala yan kapag nawawala o humihina ang epekto ng salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Paano ba nangyayari yon? Kapag ang northeast monsoon or malamig na hangin ay medyo humina, ganoon naman nawawala ang humihina naman ang epekto ng shearline. At kapag wala tayong easterlies, walang mabubong shearline. So lain ko sinasabi na ang pinaka-powerful natin ngayon is panalangin. Sa bagyo man yan, mga lendol, sakuna, problema, lahat po yan ay maiibsan basta meron tayong Diyos sa ating buhay. Mga kaibigan, mga kababayan ko, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.